Dahil buong Pilipinas napapalibutan ng mga karagatan, napakarami nating iba't ibang uri ng shellfish. May maliit, meron ding pagkalaki-laki. At sigurado ako, marami rito, hindi pa nyo natitikman. Nanlaki ang mata ng netizens nung nakita ang talabang ito. Kung ang pangkaraniwan kasing talaba nasa 2 pulgada lang, ang viral talaba nasa 10 pulgada ang laki o halos 5 beses ang sukat sa ordinaryong talaba. Sinlaki na ng mukha ng tao, jumbo. Ang mga ngiti ng mga tiga City of Smiles dito sa Bacolod talaga raw mas tumatamis. Kaliwat kanan kasi ang mga kainan dito na naghahain ng sariwa at manamis-namis na talaba. Pero ang talaga raw pangmalakasan, ang garage talabahan, kung saan kada araw iginagarahe nila ang 4 hanggang 5 sako ng shell ng talaba mula sa fresh talaba na kanilang naibibenta. Pero ang talaga raw dinarayo ng kanilang mga parokyano, ang kanilang viral giant talaba na gaplatito. As in, nag-traffic talaga yung daan dito sa harap namin. Nagpatawag na talaga ng tanod. Pipila sila para lang sa large talaba. Ang kadalasan nilang luto rito, steamed, pero ang kanila talagang best seller, baked giant talaba. Bigyan po muna natin ng lemon, saka yung toppings. Tapos, lalagay pa natin yung with melt cheese. Ito na po yung ating baked talaba. Para hindi na mahirapan ang mga customer sa pagkain nito, sinawela na raw mismo ang nagtutungkab o nagbubukas gamit ang kampit o kutsilyo. 150 pesos kada 3 hanggang 4 na piraso. Mga palangga, pihadong hindi kayo mabibitin dito. At bawal din ang shellfish sa pagkain ng shellfish na ito. Pwedeng pagsaluhan ng hanggang 3 tao. Hinay-hinay nga lang at baka mabigla at malamigan ang inyong mga sikmura. Mataas din sa kolesterol ang talaba. Masarap siya, malinamnam. Kung nasa tropics, kagaya ng Philippines, mas mabilis silang lumaki, mas maiksi ang buhay nila. Samantalang kung sa temperate area sila, yung malalamig na lugar, mabagal silang lumaki, pero umaabot sila ng 5 years, 7 years old. Ang susunod naman nating tampok na giant shellfish. Malakas ang hatak sa millennials. Paboritong i-gram o i-post sa Instagram. Guys, palaki siya guys. O hindi kaya itinatampok sa kanilang pagmumukbang. So ayan yung laman ng wasay-wasayo. Ang lamang dagat na ito, kalahi rin ang talaba na lumalaki naman ng mula 3 hanggang 4 na pulgada. Ito ang black hammer oyster. Pero dahil sa hugis ng shell nito, isinunod ito ng mga Cebuano sa tawag nila sa palakol, ang wasay-wasay. Ang mga wasay-wasay, ang puntirya ng mangingisdang si Rodolfo dito sa Bantayan Island sa Cebu. Sinisisid niyang mga ito sa lalim na hanggang 24 meters. Itali sa liig, yung sisidlan mo sa parang basket. Pag walang order, minsan makuha ka lang ng 1 sako. Kung may daming order, 5 sako. 3 oras, 4 na oras, makuha mo na. Pero ang mga nakuha niyang wasay-wasay, imbes na ibenta sa palengke, ibinabagsak ni Rodolfo sa kanyang suki na si Angeline. Ang paborito raw nilang luto rito, nilaga. Masarap isawsaw sa toyo na may kalamansi. Malambot siya, juicy, ang loob. Pero hindi lahat pinapapak ni na Angeline. Ang iba, ibinibenta niya online. Mula raw kasi nung nawalan siya ng trabaho nitong pandemic, pagbebenta online ng wasay-wasay ang kanyang naging sideline. Malaking tulong na po para makabili po ako ng anong gusto ng mga anak ko. Pagdagdag income din.
35 pesos ang hango niya rito kada kilo na naibibenta niya ng 40 to 50 pesos kada kilo. Plus shipping fee, syempre, para siguradong sariwa. Sa parehong araw ito idinideliver ni na Angeline na nakalagay sa planggana o balde. Sa Cebu lang po, ma'am. And then, masarap po ang laman niya, ma'am. Isa pa sa giant seashell na sagana sa karagatan ng Bantayan, yung tinatawag nilang binga o lagang, na kayang maging kasing haba ng ruler. Kada piraso ng lagang maaaring tumimbang ng hanggang 1 kilo. Nilalambat ito ng mangingisdang si Christopher. Nahulog namin yung lambat, tapos sa madaling araw, ikuha namin. Nung araw ngang yon, nakahuli siya ng 2 pirasong lagang na sinlaki ng plato at may bigat na 1.5 kilos. Ibinenta niya ito sa kapitbahay niyang si Marihil na ang paborito raw luto rito, adobo. Marami po, ma'am. Then, demand po din po siya. Yung may mga okasyon. Yun nga lang, medyo effort kung ito'y lutuin. Kailangang pakuluan sa loob ng 30 minuto. Kailangan ding sungkit-sungkitin gamit ang tinidor. Pero sulit daw dahil sinlasa ito ng karne ng baboy. Medyo malambot, lasang octopus. Yung mga giant seashells, mataas yung kanilang protina compared sa dami ng kanilang taba. Mataas siya sa mga vitamins at minerals compared sa inyong pork, beef at chicken. At also, mas mataas yung kanyang omega-3 content. Mahalaga siya sa pag-regulate ng ating blood pressure. Mahalaga lamang na bigyan natin ng paalala yung labis na pagkonsumo nito, no? Dahil ang seashells ay mataas sa cholesterol. Ngayong nalalapit na ang mahal na araw, sa mga nag-aayuno, ang pagkain ng seafood ang mainam na alternatibo. Kung ganito ba naman kasarap at ka-generous ang ihahain, tsak ang pagsasakripisyo at pagtitimpi mas magiging madali. Isa lang ang masasabi namin dyan, sana all makatikim niyan! Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.